Pinagkatiwalaan tayo at minahal ng Diyos. At mahalagang suklian natin ang tiwalang ito sa pamamagitan ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay stewardship. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, gusto ko pong i-welcome lahat ng mga bagong followers, likers at subscribers ng ating pong word of the day. Salamat po at sana ay maging partner namin kayo sa pagmimisyon na ipalaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-spread ng word of God by sharing this video sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. No? At para sa mga nanonood at sumusubaybay na hindi pa po nakakapag-like, follow at subscribe, please do so. We need you. We need more online missionaries and media evangelizers. At kayo po ay inaanyayahan na maging kamisyon kasama sa gawaing ito. Mga kapatid, napakahalaga po ng sinasabi sa ating gospel ngayon. And it is actually a kind of spirituality. Spirituality not for priests, not for bishops alone, but for all.
for every Christian. At kapag sinabi nating spirituality, it is a way of life. Paano ba tayo mabubuhay araw-araw? And I will give you 5 principles, 5 ways on how are we going to live our life every day. At yan ay mailalagay natin sa isang salitang stewardship, pagiging mabuting katiwala. At itong gospel nating ito, speaks about 5 principles. Hindi ko nababalikan isa-isa at kukwento ulit yung gospel because you have heard it already. And now we will focus on the 5 principles of stewardship. Una po, the first principle is, lahat tayo ay tumanggap. Everybody received a grace, a blessing from the Lord. Ang Diyos ay nagkakalob sa atin. At dito sa ating gospel, mapapansin natin na merong 3 servants na pinagkatiwalaan, binigyan ng kanyang yaman itong master na ito na umalis. Yung isa ay 5 talents, yung isa ay 2 talents, yung isa ay 1 talent. Sabihin na natin yung isa ay 5 milyon, yung isa ay 2 milyon, at yung isa ay 1 milyon. Sabihin natin 5,000, 2,000, 1,000. It's up to us kung paano natin titinan. But, ano ba sinasabi nito? Na lahat tayo ay binigyan ng Diyos. At bakit hindi pare-parehas ang pagbibigay? Mga kapatid, siguro sasabihin natin, bakit sila mas mayaman, binigyan na ganitong marami, ba't ako ganito lang? Do not compare. Just be thankful. Be grateful for what you have. Kasi binibigyan tayo ng Diyos depende sa ating receptive capacity, yung kakayanan nating tumanggap. Kaya there is no point of comparison. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi binigyan ka rin. At doon ka mag-umpisa, palaguin mo yon. Pangalawang principle is, malaya tayo. We are free to use yung mga bigay ng Diyos sa atin. Yung buhay, lakas, panahon, kayamanan, kakayanan, talento. No? Lahat tayo binigyan, pinagkalooban. Pero depende sa atin kung paano natin gagamitin. Hindi naman sinabi ng Diyos sa gospel kung anong dapat gawin. Basta binigay niya. So it is up to us. Malaya ka, malaya ka. Kung gusto mong sayangin, gusto mong sirain, kung gusto mong ipagwalang bahala, it's up to you. Katulad dito sa gospel, anong sabi? Yung 2, pinagnegosyo nila. Yung nakatanggap ng 5 talents, yung 2 talents, nagnegosyo. Anong nangyari? Kumita pa. No? Pero yung 3rd servant, anong ginawa niya? Ibinaon niya. May mali ba siyang ginawa? May masama siyang ginawa? Kung titingnan natin, wala naman. Kasi walang sinabi yung master kung anong dapat gawin. So you are free. The second principle is, malaya kang gamitin lahat ng bigay sa'yo ng Diyos. Pangatlo, ito yung pangatlo. You will be held accountable. Magbibigay sulit tayo sa Diyos pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Haharap tayo sa Diyos sa ating kamatayan at sasabihin sa atin, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa'yo? Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa mga kaibigan mo? Anong ginawa mo sa pamilya mo? Anong ginawa mo sa panahon, sa talino at yaman na binigay ko sa'yo? Magbibigay sulit tayo sa Diyos. At sana meron tayong magandang sagot. Lord, napaunlad ko yung buhay ko. Ito lang yung bigay mo, pero ito pa. Lord, yung mga kaibigan, binigay mo sa akin yung pamilya. Naparami ko yung pamilya ko, dumami yung kaibigan ko. Lord, ito, ganito, ganyan. Ito pa yung ibabalik ko sa iyo. Diba? Magbibigay sulit tayo sa Diyos. At pang-apat, ang pagiging mabuting katiwala, ang sukatan ay katapatan. Imagine, the first 2 servants, binigyan ng 5 talents, kumita ng another 5, ibinigay lahat, walang itinra. Pwede naman sabihin ng servant na, Master, ito na po yung 5 talents na bigay mo, at ito pa po yung 3 talents. Nagtago siya ng 2 talents. Hindi. Lahat ng kinita, ibinigay pa sa master. Ganun din yung second servant. Binigyan ng 2 talents, kumita pa ng 2 talents, ibinigay lahat, hindi nagtira sa sarili. Pero tingnan yung pangatlo, ibinaon. Bakit? Anong tingin niya sa kanyang master? Mapagsamantala. Kumikita nang hindi naman siya nagtrabaho, umaanin na hindi siya naman nagtanim. It's about faithfulness. Bakit nagawa ng first 2 servants yun? Dahil sa kanilang katapatan sa kanilang master. Kasi pinagtiwalaan sila at ibinalik nila yung tiwala sa kanilang master, yung pagmamahal. Pero itong pangatlong servant, hindi. Puro reklamo. No? Puro reklamo. And the 5th principle ng pagiging mabuting katiwala is, the secret, gamitin mo para umunlad. Pag hindi mo ginamit, mawawala sa'yo. Alam ba, pag magaling kang kumanta, ginamit mo, gagaling ka pa. Pag magaling kang kumanta, huwag mong gamitin for several months or years, mawawala sa'yo yun. To use is to increase, to neglect is to lose. Mawawala sa atin kapag hindi natin ginamit sa tama at maayos. Mga kapatid, ito yung 5 principles of stewardship, spirituality.
Paano tayo mabubuhay araw-araw? Una, always remember, binigyan ka, pinagkalooban ka ng Diyos. Doon ka mag-umpisa. Sa meron, hindi sa wala. Pangalawa, malaya ka kung saan mo gagamitin lahat ng kaloob sa'yo ng Diyos. Sa tama o hindi. Sa mabuti o masama. It's up to you. Pangatlo, darating panahon, magbibigay sulit ka sa Diyos. Haharap ka sa Diyos to give an account to God. Pang-apat, the principle of stewardship, ang basihan, katapatan sa Diyos. Hindi yung dami ng naibibigay mo, hindi yung dami ng naidodonate mo sa church. No, yung katapatan mo sa Diyos. At pang-lima is to use God's gifts para paunlarin ito. Mga kapatid, sana po nakatulong itong 5 principles of stewardship. Sana ito yung gawin nating batayan kung paano tayo mamumuhay araw-araw bilang mabubuting katiwala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kalayaan upang gamitin ang mga kaloob mo sa amin. At nawa, kami sa pagharap namin sa iyo ay maging karapat-dapat at maging tapat dahil ikaw ay nagmahal sa amin. At naway gamitin namin lahat ng iyong biyaya para ito'y paunlarin, hindi lang aming sarili, kundi ang aming kapwa at ang aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.